Huy Andoy, tingnan mo nga to. Nakasara na naman yung bintana ni Aling Rita. Sigurado ako nagpapahinga na naman yun. Sakto, wala na naman siya magagawa pag inasar natin siya. Ikaw talaga, Belen. Di ka nagsasawa, no? Kahapon lang, binato natin yan eh. Tapos ngayon, uulitin mo na naman. Pero sige, game ako. Nakakaaliw naman kasi yung nagagalit siya pero wala siya magawa eh. Kaya nga ang saya kaya makita yung mukha niyang parang naiiyak na sa inis, pero pinipigilan lang. Parang lagi siyang nagmamakaawa pero wala rin naman siyang laban. Oo nga. Tapos minsan parang gusto niya tayong pagalitan pero hindi niya magawa. Takot siguro siya o kaya wala na siyang lakas. Kawawa naman. Pero mas nakakatawa siya. Hay nako, huwag kang nga maawa. Siya nga hindi marunong makisama eh. Ang dami niyang tanim na gulay pero hindi man lang magbigay. Ang damot niya kaya. Tama ka. Kapitbahay lang naman tayo kahit konting gulay lang hindi pa niya mabigyan. Kaya okay lang na guluhin natin siya. Parang bayad na rin sa pagiging madamot niya. Yan, ganyan dapat. Tara na nga, kumuha ka na ng bato dyan. Yung medyo malaki para rinig na rinig pag tumama sa bubong. Ito sakto to. Pag tumama to, sigurado mapapabangon siya sa higaan niya. Sige, sabay tayo 1, 2, 3. Malakas na bumagsak ang bato sa bubong ng bahay ni Aling Rita. Umalingaw-ngawang tunog sa buong paligid. Saglit na natahimik ang paligid. Tila hinihintay ang susunod na mangyayari. Narinig mo yon? Ang lakas ng tunog. Sigurado ako nagising na yon. Tingnan mo nga kung lalabas siya. Sandali, para may gumalaw sa loob. Ayan na, alam ko na lalabas na yun. Handa ka na ba tumakbo? Hindi pa. Gusto ko muna makita yung mukha niya paglabas. Nakakatawa yun Parang galit na galit pero wala namang magawa. Ikaw talaga. Sige na nga. Sandali pa tayo dito. Pero pag lumabas na yun, tumakbo na tayo agad Oo na, huwag ka masyadong duwag dyan. Di ako duwag no. Ayoko lang mahuli tayo ni Aling Rita at tumawag ng barangay. Ang arte mo talaga. Ayan na, lumabas na siya. Nakita niya na tayo. Takbo na, Belen! Takbo! Sige, nakasunod ako. Dahan-dahang bumukas ang pinto ng bahay ni Aling Rita. Lumabas ang matanda, hawak ang kanyang ulo at halatang kagigising lang. Naglibot ang kanyang tingin sa paligid. Naghahanap kung saan nang galing ang ingay at nakita na naman si Belen at Andoy na nakangisi sa di kalayuan. Tumakbo ang mga ito ngunit tumigil nang makalayo ng bahagya sa kanya na para bang inaasar pa siya. Belen, Andoy, ilang beses ko bang sasabihin, huwag niyo akong guluhin. Patahimikin niyo naman ako kahit sandali. Wala ba kayong magawa? Hindi niyo na ako ginalang. Andoy, tingnan mo siya halatang inis na naman. Oo nga pero parang pagod na siya. Parang hindi na siya galit Sanay na yata. Aling Rita, natutuwa po kasi kami na binubulabog kayo Diyos ko namang mga bata ito. Alam niyo bang hindi maganda yan at nakakaperwisyo kayo ng tao lalo na ng matandang katulad ko? Wala po kaming pakialam. Oo nga, mas nakakatawa nga yun Tingnan mo, kahit galit kayo, wala kayong magawa. Sige, isa pa. Seryoso ka ba? Kahagis lang natin Oo nga, mas masaya pag sunod-sunod. Sige na. Sige, ikaw na bahala. Eto na, ihahagis ko na ulit. Malakas na muling bumagsak ang bato sa bubong. Napatingala si Aling Rita at napapikit sa inis. Kahit na anong gawin niya, wala talaga siyang magawa para tantanan siya ng magpinsang Belen at Andoy. Mga binata at dalaga na mga ito, ngunit parang mga bata pa rin kung mag-isip. Tama na, nakikiusap ako. Tama na. Narinig mo yun? Nakikiusap na siya Oo nga, parang sasabog na siguro siya sa galit. Wala akong pakialam. Tara na, umalis na tayo. Tutal na buwisit naman na natin siya Sige na nga. Bye, Aling Rita. Sa susunod ulit. Mabilis na tumakbo ang magpinsan palayo. Tumatawa habang papalayo sa bahay ng matanda. Pagkarating nila sa gilid ng daan, kapwa sila hingal na hingal ngunit hindi pa rin mapigilan ang pagtawa. Ang kawawang itsura ng matanda, parang comics na pinagtatawanan lang nila. Grabe, ang saya talaga. Hindi ako magsasawa sa kanya. Oo nga kahit araw-araw natin gawin to, parang hindi nakakasawa. Kasi nga, ang dali niyang asarin. Hindi lumalaban at saka hindi gumagante. Hanggang salita lang. Kaya tuloy mas gusto ko pa siyang inisin lalo.
Paano kaya kung sumabog siya sa galit, no? Ano pa kayang pwede natin gawin bukod sa pambabato sa bubong ng bahay niya? Yung mga tanim niya. Tama. Bakit hindi yun ang pagdiskitahan natin? Oo nga no, ang dami niyang gulay sa likod ng bahay nila eh. Pwede natin paglaruan yun. Punitin natin, tapakan at itapon kung saan-saan. Sigurado akong iiyak yun pag nakita niya. O baka dun lang siya tuluyang magagalit. Mas maganda, mas masaya yun. Pero naisip ko lang, isip bata pala tayo, no? Sus, ano na naman gagawin natin? Yung ibang kaedad natin may mga bagong gamit. May cellphone sila na libangan. Tayo, di ba ayaw naman tayo bilan ng mga magulang natin? Kaya mamerwisyo na lang tayo. Sa bagay, o sige, sa susunod na gabi para hindi tayo makita agad ni Aling Rita. Game ako dyan. Ayos! Tahimik na muli ang paligid ng barangay habang papalayo ang dalawa. Ngunit sa likod ng kanilang tawanan, may isang taong tahimik na napapailing sa pagkadismaya. Sa loob ng bahay, nakaupo si Aling Rita at hawak ang kanyang dibdib. Diyos ko, hanggang kailan ba to? Hindi ko naman sila inaano. Bakit ganito sila? Pinipili ko na lang magpasensya. Pero ang sakit na. Hanggang kailan kaya nila ako gaganituhin? Dahan-dahan niyang ipinatong ang kamay sa kanyang dibdib. Tahimik na tumulo ang kanyang luha. Sa labas, muling bumalik ang katahimikan. Ngunit hindi nito alam na ito pala ang simula ng matinding kaguluhan. Kinagabihan, dumating na ang apo ni Aling Rita na si Mercedes. Galing pa siya sa kabilang bayan at malayo ang naging biyahe niya. Balak niyang magbakasyon sa bahay ng kanyang lola para na rin makasama niya ito. Dahil pagod sa biyahe, kaagad din siyang nakatulog pagkatapos ng hapunan. Kinabukasan, isang malakas na kalabog ang biglang umalingaw-ngaw sa bubong ng bahay ni Aling Rita. Hindi ito tulad ng karaniwang tunog. Mas malakas, mas nakakagulat at tila sinadya upang manggising. Lola, ano yun? Parang may bumagsak sa bubong. Huwag ka nang mabigla, apo. Sanay na ako sa ganyang ingay. Sila na naman yan. Sila? Sino po? Sina Belen at Andoy. Araw-araw na lang akong ginaganyan ng dalawang yon. Ano? Araw-araw? Lola, bakit hinahayaan mo lang? Ano pa bang magagawa ko? Matanda na ako. Ayoko ng gulo, apo. Pero Lola, hindi na tama yan. Hindi na simpleng pangaasar lang yan. Hayaan mo na, apo. Baka mapagod din sila kapag hindi ko na sila pinansin. Hindi, Lola. Hindi ganyan ang mga taong walang respeto. Mas lalo lang silang lalala kapag hinayaan. Ayoko lang lumaki ang gulo. Ayoko na ng problema. Pero Lola, ikaw na ang naargabyado. Dapat may gagawin tayo para tumigil sila. Ay, hindi ko kayang panoorin na ginaganyan ka lang. Huwag ka na lang makialam, apo. Hayaan na natin sila. Hindi pwede yun, Lola. Muling bumagsak ang isang bato sa bubong. Mas malakas kaysa kanina. Napakunot ang noo ni Mercedes. Dahan-dahan siyang lumapit sa pintuan at binuksan ito. Sa labas, nakita niyang dalawang nakatayo sa hindi kalayuan. Isang babaeng nakasuot ng sombrero at lalaking may tali sa ulo. Parehong nakangisi ang dalawa na nakatingin sa bahay. Uy, may kasama siya oh. Sino kaya yan? Baka apo ni Aling Rita. Siguro kanina lang dumating yan. Mas masaya to. May bago tayong aasarin. Hoy, naririnig mo ba kami? Lumabas ka dyan! Tingnan mo, ang seryoso ng mukha. Parang galit ka agad. Mas maganda. Mas nakakainis yan. Sige nga, isa pa. Muli niyang hinagis ang bato. Malakas at diretso ulit sa bubong ng bahay. Tama na! Oh, nagsalita. Galit na galit? Bakit? Natatakot ba kami sa'yo? Wala kayong karapatan na gawin yan. Talaga? Ginagawa na nga namin eh. Oo nga, saka wala kang magagawa kasi gusto naming gawin to. Napahakbang si Mercedes palabas. Ngunit agad siyang hinawakan ni Aling Rita. Apo, wag na. Hayaan mo na sila. Lola, nakita mo yon? Harap-harap ang kanilang binabastos.
Alam ko, pero ayoko nga ng gulo. Hindi na ito simpleng gulo. Pang-aabuso na to. Kung masaya sila, hayaan mo na. Paano mo nasasabi yan, Lola? Wala na silang respeto sa'yo. Bakit hindi mo isumbong sa mga magulang nila? Ano pa bang mangyayari doon? Subukan natin. Baka sakaling mapagsabihan sila. Hindi ko kayang manahimik lang, Lola. Sige, kung yan ang gusto mo, pupuntahan natin mamaya. Dapat lang, kailangang matigil na ito. Sa labas, patuloy ang pagtawa ni Belen at Andoy habang papalayo. Tuwang-tuwa sila sa panibagong araw na may nabulabog na naman sila. Nakita mo yun? Galit na galit. Oo nga eh, pero wala rin naman siyang nagawa. Mas lalong nakakatuwa. O sige, bukas ulit ah. Oo, aaraw-arawin natin to. Lumipas ang ilang oras. Tahimik na naglakad sina Aling Rita at Mercedes papunta sa bahay ni Andoy at Belen. Magkaharap lamang ang dalawang bahay. Una nilang pinuntahan ang bahay ni Andoy. Tao po. Oh, Aling Rita, ano't napunta kayo dito? May sasabihin sana kami tungkol kay Andoy. Oh, ano na naman ang ginawa ng batang yon? Iho, araw-araw kasi nila ako ginugulo. Binabato nila ang bubong ng bahay ko hanggang sa magising ako. Hindi lang po yun. Inaasar pa po nila at binabasto si Lola. Ganun ba? Oo, sana po mapagsabihan niyo siya. Naku, Aling Rita, masanay ka na sa dalawang yan. Matagal nang ganyan ang ugali ng mga yan. Pero hindi tama yon. Eh ano naman, bata pa sila, ganyan na talaga. Hindi na magbabago ang dalawang yan. Pero hindi na sila bata. Ganun pa rin yun. Hayaan mo na. Iho, sana naman kahit pagsabihan niyo lang. Wala akong oras sa ganyan. Sanay ka na rin naman, di ba? Umuwi na lang kayo. Huwag nyo nang palakihin. Tahimik na napatigil si Mercedes. Lumipat sila sa bahay ni Belen at nagbakasakali na ito na ang makakaintindi sa kanila. Oh, ano yon? May sasabihin po sana kami tungkol kay Belen. Kay Belen? Ano na naman bang ginawa niya? Iha, ginugulo nila ako araw-araw. Kasama niya si Andoy. Binabato po nilang bahay at inaasar pa si Lola. Ganon talaga si Belen. Sana naman mapagsabihan niyo lang siya. Hayaan mo na. Wala naman sigurong nasisira, di ba? Hindi po yun ang punto. Kung hindi naman nasisira ang bahay nyo, okay lang yan. Pero, Hay nako, wag nyo na nga ako istorbohin. May ginagawa pa ako. May kalakasang isinara ng babae ang pinto. Kaya wala nang nagawa sina Mercedes at Aling Rita kundi maglakad na lang pauwi. Lola, nakita mo yun? Wala silang pakialam. Sinabi ko na sa iyo, Apo. Hindi tama to. Hindi dapat ganito. Hayaan mo na. Hindi, Lola. Hindi ako papayag na ganito lang. Kung walang gagawa ng paraan, mas lalo lang silang lalala. Apo, may gagawin ako. Ano naman yon? Hindi pa ngayon, pero sisiguraduhin kong titigil sila. Huwag kang gagawa ng gulo, Apo. Mangako ka sa akin. Hindi gulo ang gagawin ko, Lola, kundi hustisya. Napailing na lamang si Aling Rita sa sinabi ni Mercedes. Kung ano man ang iniisip ng kanyang apo, hindi niya alam. Lihim na lamang siyang nanalangin na sana hindi nito gawin ang bagay na naiisip niya. Samantala, kinabukasan. Andoy, tingnan mo yun. Bukas ang bintana sa kilid ng bahay ni Aling Rita. Kita mo? Nakahiga siya malapit doon. Mukhang nagpapahinga na naman. Ang sarap guluhin kapag ganyan eh. Oo nga, kita ko. Pero parang paulit-ulit na tayo sa bubong eh. Kahit ako medyo nagsasawa na. Parang hindi na ganun kasaya kapag alam mong wala rin siya magagawa. Kaya nga mag-iiba tayo ngayon. Ayoko na ng ingay lang. Gusto ko yung mararamdaman niya talaga. Yung tipong hindi niya makakalimutan kahit ilang araw pang lumipas. Ano bang iniisip mo? Huwag naman yung sobrang grabe ah. Baka kung ano na mangyari sa matanda eh. Ngayon ka pa ba nag-aalala? Simula pa lang alam mo nang ginagawa natin. Tingnan mo yun oh. Ang lapit niya sa bintana. Isang bato lang, siguradong mapapabangon niya sa gulat. Ha? Bintana? Baka mabasag yan, Belen. Iba na yan kapag ganun. Di mas maganda,
Mas masaya. Hindi na lang siya maiinis kundi matatakot pa siya. Doon mo makikita kung gaano siya kahina. Grabe ka rin minsan eh. Pero sige na nga, kasama mo ko. Siyempre hindi kita iiwan. Ayos, kumuha ka na ng bato. Yung matigas yung sigurado na tatama. Ito, sakto to. Kapag hinagis ko to, hindi lang tunog ang maririnig. Sigurado kung may mababasag talaga. O sige, sabay tayo 1, 2, 3. Malakas na tumama ang bato sa bintana. Nagkalasog-lasog ang salamin at nagkalat ang matutulis na piraso papasok sa loob. Saglit na tumigil ang oras sa katahimikan matapos ang ingay, bago sumunod ang sigaw ng matanda. Sa loob ng bahay, nakahiga si Aling Rita nang mangyari ang pagtama ng bato. Dahil malapit siya sa bintana, tinamaan siya ng tumalsik na bubog. Hindi malalim ang sugat ngunit sapat para maramdaman niya ang hapdi at takot. Napabalikwas siya at napahawak sa kanyang braso habang nanginginig. Sa kabilang kwarto, mabilis na bumangon si Mercedes at agad na tumakbo papunta sa kanya. Ang simpleng panggugulo, lumampas na. Hindi na ito biro kundi malinaw na pananakit. Aray ko, Diyos ko, natamaan ako. Ang sakit. Lola, ano nangyari? Bakit may dugo? Saan ka tinamaan? Sa braso, may tumalsik na bubog. Hindi ko na nakita, bigla na lang nabasag ang bintana. Sobra na to. Hindi na to pangaasar lang. Sinasaktan ka na nila. Apo, huwag kang magalit. Hayaan mo na sila. Paano ko hahayaan yan? Nasugatan ka na. Hanggang kailan ka magtitiis? Sanay na ako. Hindi na bago to. Hindi ka dapat nasasanay sa ganito. Hindi ito normal. Ayoko lang ng gulo, Apo. Hindi gulo ang mangyayari kung ipagtatanggol mo ang sarili mo. Halos sumabog na sa galit si Mercedes. Habang sa labas naman, nagtatawanan pa ang dalawang magpinsan. Narinig mo yon? Ang lakas, di ba? Basag na basag. Grabe, parang sumobra na yata tayo. Parang may tinamaan sa loob. Mas maganda nga Ibig sabihin, ramdam niya. Hindi na siya basta maiinis. Matatakot na siya. Ewan ko sa'yo, pero may kakaiba na sa pakiramdam ko eh. Kung natatakot ka, umalis ka na. Ako hindi pa ako tapos. Hindi, sasama ako. Ano pa bang gagawin natin? Tingnan mo yung mga sinampay niya. Ang linis-linis. Parang ang saya sirain. Yung bagong laba? Oo, para makita niya na kahit anong ayos niya, kaya nating sirain. Sige nga. Kumuha ka ng putik. Yung basa yung didikit talaga. Ito, saktong-sakto. Sige, ihagis mo. Game! Sunod-sunod na tumama ang putik sa mga sinampay. Unti-unting nabahira ng dumi ang mga damit na ilang oras pa lang natutuyo. Ang malinis na tela, naging marumi sa loob lang ng ilang sandali. Yung mga damit ko, Diyos ko, bagong laba ko lang yon. Ano na naman yan? Pinabato nila ng putik. Lahat. Wala nang natirang malinis. Talagang hindi sila titigil kung walang gagawa ng paraan. Pinaghirapan ko yan, Apo. Tama na, Lola. Ako na ang haharap sa kanila. Huwag, pakiusap. Hindi na pwede ang pakiusap ngayon. Lalabas ako. Diyan ka na muna. Hoy! Oh, lumabas na. Mukhang galit na galit ah. Ano bang problema nyo? Bakit nyo ginagawa to? Gusto namin May problema ka? Oo nga, ano bang gagawin mo? Nabasag na ang bintana. Nasaktan na ang lola ko. Hindi pa ba sapat yon? Hindi. Kulang pa nga Kung galit ka, problema mo na yun. Subukan nyo pang ulitin to. Ano? Tinatakot mo kami? Parang hindi naman kami natatakot. Makikita nyo ang hinahanap nyo. Narinig mo yun? Oo, parang nananakot. Sige nga, patunayan mo. Huwag nyo akong subukan. Ito ang sagot ko. Ayos, tinamaan siya ng putik, Belen. Bagay sa'yo yan. Mga walang hiya kayo. Ano, nasa na yung tapang mo? Wala ka naman pala eh. Tara na nga, Belen. Bukas ulit. Umalis silang dalawa ng tumatawa. Nanatiling nakatayo si Mercedes na hindi makapaniwala sa ugali ng dalawa. Sa sandaling yun, hindi na galit lang ang nararamdaman niya. May kung anong mas malalim.
Isang desisyon na matagal nang pinipigilan. Nakita niya ang dugo sa kamay ng kanyang lola, ang sirang bintana at ang mga sinampay na nilapastangan. Hindi na ito simpleng panggugulo. Para sa kanya, may hangganan ng pagtitiis at ngayon, lampas na roon ang lahat. Tahimik siyang tumingin sa direksyon kung saan tumakbo ang dalawa. Nang sumunod na araw, sa bahay ni Belen. Ewan ko ba, parang ang kati ng labi ko simula kanina. Parang natutuyo na hindi ko maintindihan. Kahit anong pahid ko ng tubig, bumabalik din agad eh. Ang weird talaga, Nay. Ano na naman yan, Belen? Baka kung ano na lang kinain mo ha. Hindi ka kasi mapili sa pagkain eh. Kahit ano kinakain mo, tapos magrereklamo ka. Hindi nga eh, dito lang naman ako kumakain sa bahay. Pareho lang tayo ng ulam kanina. Ikaw nga walang nararamdaman eh. Eh di baka ikaw lang ang may problema? Baka allergy mo na yan. O baka kung anong napulot mo sa kakagala mo kung saan-saan. Teka nga, parang ako rin ah. Kanina pa parang tuyo ang labi ko. Tapos parang may konting hapdi. Akala ko nga napaso lang ako sa pagkain eh. O di ba? Hindi lang ako. Sabi ko na may kakaiba eh. Hindi naman ako nag-iinarte lang. Kayong dalawa talaga. Kung ano-anong iniisip nyo. Eh baka nga may nakain kayo na hindi hiyang sa inyo. Ano ba kinain nyo kanina habang pauwi kayo? Wala naman, dito lang din ako kumain tiyang eh. Pareho lang tayo ng ulam ah. Kaya nga eh. Tapos biglang ganito. Nakakainis pa kasi parang lalo siyang kumakati kapag pinapansin ko. Huwag mo kasing galawin. Lalo mo lang pinapalala eh. Hayaan mo lang yan. Mamaya mawawala rin yan. Sana nga mawala na. Ang pangit sa pakiramdam eh. Parang may gumagapang sa labi ko. Ang arte mo talaga. Konting kati lang kung ano-ano nang iniisip mo. Hindi ka naman mamamatay dyan. Di lang labi eh. Tiyang, napansin mo ba to? Parang ang bigat ng kanang braso ko. Hindi naman masakit pero parang pagod na pagod. Ako rin eh. Kanina ko pa ito nararamdaman. Parang ang hirap igalaw ng kanang braso ko. Akala ko nga napagod lang ako. Eh malamang, buong araw ba naman kayo nagtatakbuhan at naghahagis ng bato? Tingin nyo hindi kayo mapapagod niyan? Pero iba eh, parang may bumibigat sa loob. Ano ka ba? Kaka-imagine mo yan. Sa kakagawa nyo ng kalokohan na pagod lang kayo. Pahinga lang ang katapat niyan. Siguro nga, pero parang hindi normal. Huwag nyo nang palalain. Kumain na kayo at magpahinga. Bukas wala na yan. Umuwi ka na rin agad, Andoy. Tahimik ang loob ng bahay. Ngunit halata sa kilos ng dalawa na may kakaiba silang nararamdaman. Paminsan-minsan, hinahawakan ni Belen ang kanyang labi. Habang si Andoy naman, iniikot ang kanyang braso na para bang may iniinda. Ngunit dahil sanay silang baliwalain ng kahit anong hindi komportable, mabilis nilang natatabunan ang kanilang pakiramdam. Para sa kanila, mas mahalaga ang aliw kaysa sa pag-aalala. Sa isip nila, lilipas din yun tulad ng ibang simpleng nararamdaman. Hindi nila alam na yun na ang simula ng unti-unting pagbabago sa kanilang katawan. Andoy, naisip mo ba yung sinabi ko nung nakaraan? Yung tungkol sa taniman ni Aling Rita? Hindi pa rin ako makaget over dun eh. Gawin na kaya natin ang balak natin nung nakaraang linggo. Oo nga eh, kanina pa nga pumapasok sa isip ko yun. Mas masaya yung kaysa sa pambabato lang. Iba yung makikita mo na nasisira yung pinaghirapan niya. Kaya nga, tapos imagine mo yung mukha niya kapag nakita niyang wasak na lahat. Sigurado akong iiyak yun. Oo nga, yun ang gusto kong makita eh. Yung wala na siyang magawa kundi umiyak. Pero gagawin natin to sa gabi ah. Oo, mas maganda kung tulog na lahat. Walang makakapigil sa atin. Game ka ba talaga? Oo naman, di na tayo atras ngayon. Nasimulan na natin eh. Ayos, mamaya pag madilim na, pupunta tayo sa likod ng bahay niya. Doon sa may taniman. Sige, sisirain natin lahat. Walang matitira dapat. Gusto ko yung kalat na kalat. Yung tipong hindi na niya maayos agad. Mas masaya yun. Para mamatay-matay siya sa inis. Tama. Tara, magpahinga muna tayo para may lakas tayo mamaya. Lumipas ang ilang oras, unti-unting bumalot ang dilim sa buong barangay. Isa-isang namatay ang mga ilaw sa mga bahay. Tahimik ang paligid. Sa ganitong oras, mas lumalakas ang loob ng mga taong may balak gumawa ng kalokohan. At sa sulok ng kanilang isipan, tila nakalimutan na ni Belen at Andoy ang kakaibang nararamdaman sa kanilang katawan.
Mas nanaigang excitement sa gagawin nila kesa sa anumang babala ng kanilang sarili. Andoy, gising ka pa? Oo, kanina pa kita hinihintay. Akala ko hindi na tayo tutuloy. Hindi pwede. Excited na nga ako eh. Tara na. Teka, nararamdaman mo pa ba yung sa labi mo? Oo, pero bahala na. Hindi naman na ganun kalala eh. Ako rin eh. Saka yung braso ko parang mas mabigat pa ngayon. Hayaan mo na yan. Baka sa isip mo lang yan. Mag-focus ka na lang sa gagawin natin. O sige, tara na. Dahan-dahan lang ha. Huwag tayo magpapahuli. Oo, alam ko na yan. Maingat silang lumabas at nagtungo sa likod ng bahay ni Aling Rita. Sa ilalim ng madilim na kalangitan, tahimik nilang nilapitan ang taniman. Naroon ang mga tanim na gulay. Maayos, inaalagaan at halatang pinaghirapan. Ngunit sa mata ng dalawa, hindi yun bunga ng sipag kundi isang pagkakataon para manggulo. Wala silang nakitang halaga sa mga yun, kundi aliw lamang sa pagkawasak. Andoy, eto na. Ang dami pala talaga niyang tanim. Oo nga eh, sayang pero mas masayang sirain. Simulan na natin. Sige, ako dito. At ako naman dito. Huwag kang titigil ah, sirain natin lahat. Wala tayong ititira. Tingnan natin kung ano reaksyon ni Aling Rita bukas. Sinira nga ng sinira ng magpinsan ng mga tanim ni Aling Rita. Wala silang itinira. Ang mga gulay na kalabasa na may bunga, winasak nila gamit ang dala nilang kutsilyo. Binunot nila mga puno ng okra at talong. Inapak-apakan at tuwang-tuwa pa sila sa ginagawa. Nang makuntento sa kanilang gusto, nagpasya na silang umuwi at pareho silang pawisan dala ng pagod sa ginawa nilang kalokohan. Kinabukasan, Ma, bakit ganito ang labi ko? Ang hapdi. Hindi na siya tulad kagabi. Parang may sugat na eh. Ang sakit kapag gumagalaw ako. Kahit magsalita lang, ang hirap. Ano na naman yan, Belen? Kagabi ka tilang ang reklamo mo ah. Ngayon sugat na agad? Ano bang ginawa mo sa sarili mo habang natutulog? Wala nga akong ginawa. Paggising ko ganito na. Tignan mo oh. Parang nagbala tapos may mga bitak-bitak. Parang nasunog na hindi ko maintindihan. Lumapit ka nga dito, tingnan ko. Parang hindi naman normal yan. Bakit parang nagbibitak-bitak? Hindi naman ganyan ang allergy ah. Sabi ko sa'yo eh. Hindi lang to simpleng cut eh. Kanina pa masakit eh. Parang may pumupunit sa balat ko. Tiyang, ako rin eh. Tingnan niyo yung labi ko. Parang pareho kami ni Belen. Kanina pa ako nahihirapan magsalita. Tapos ang hapdi kapag natatamaan ng hangin. Ano ba to? Kayong dalawa sabay pa? Hindi na to maganda. Pero baka naman napaso lang kayo sa kinain nyo. Hindi nga. Ilang beses ko na sinabi. Hindi naman ganito kapag napapaso ah. Parang may sugat sa loob. Oo, parang may kumakalat. Kanina maliit lang eh. Ngayon parang mas lumalala. Ay nako, baka napabayaan nyo lang yan. Mamaya lalagyan ko na lang ng ointment. Mawawala din yan. Ma, hindi lang labi. Yung braso ko, tignan mo. Parang mas malaki na siya ngayon. Parang namamaga na talaga. Ano? Saan? Ipakita mo nga. Ito, ang kanang braso ko. Kahapon mabigat lang. Ngayon parang ang hirap na igalaw. Parang may nakaipit sa loob eh. Namamaga nga. Pero baka napagod lang yan. O kaya nangalay. Kakahagis nyo yan ng bato kahapon eh. Di nyo naman kasi tigilan ang kalukuhan nyo eh. Pero hindi dapat ganito kalala. Parang sumisikip sa loob eh. Ang sakit na kapag iniikot ko. Ako nga rin eh. Tignan mo to oh. Parang mas malaki na yung kanang braso ko kaysa sa kaliwa. Kanina ko pa to napapansin eh. Kayong dalawa talaga. Sabay na sabay pa. Eh di lalo lang nagpapatunay yan na napagod lang kayo. Pahinga lang ang katapat niyan. Hindi. Iba talaga. Parang may bumubukol sa loob. Parang gusto nang pumutok. Huwag ka nga magsalita ng ganyan. Kakainis ka. Lalo mo lang pinapalaki ang problema eh. Pero Chang, hindi ko na halos maitaas to. Ang bigat talaga. Eh di wag mong gamitin. Magpahinga ka. Di naman kailangan galawin kung masakit. Hindi na tulad kagabi ang nararamdaman ng magpinsan. Ang simpleng kate na palitan ng hapdi at sugat. At ang bigat sa braso, naging malinaw na pamamaga. Ngunit sa kabila ng pagbabago,
pinipilit pa rin nilang isipin na lilipas din yun. Hindi pa rin pumapasok sa isip nila na may mas malalim na dahilan ang nararanasan nila. Sanay silang baliwalain ang sakit, lalo na kung mas mahalaga sa kanila ang aliw. Subalit habang tumatagal, unti-unting lumilitaw ang kakaibang pagbabago sa kanilang katawan. Isang bagay na hindi na kayang itago o ipagsawalang bahala. Andoy, pakiramdam mo ba? Parang may gumagalaw sa loob ng braso mo? O ako lang? Huwag mo nga akong takutin. Pero uy, parang may kumikirot na gumagalaw. Hindi ko maipaliwanag. Hindi na to normal. Pero ayoko pa rin maniwala na may mali talaga. Ako rin eh. Baka lumala lang kasi pinapansin natin. Baka mawawala din to. Oo, mawawala din to. Hindi pwedeng hindi. Lumabas si Andoy ng bahay at nasalubong ang kanyang ama. Ano yung itsura mo? Bakit parang namamagay ang braso mo? At ano nangyari sa labi mo? Para may sugat. Wala to, tay. Siguro napagod lang ako kahapon. Tsaka baka allergy lang. Allergy? Ganyang kalala? Hindi na mukhang simpleng allergy yan ah. Bakit hindi mo ipatingin? Hindi na kailangan. Mawawala din naman to eh. Hindi naman ganun kasakit. Hindi ka sigurado. Pero bahala ka. Sanay ka naman sa kalukuhan mo eh. Baka kung ano na naman ang pinasok mo ha. Wala nga, tay. Huwag mo nang palakihin. Tahimik na umalis si Andoy. Ngunit ramdam niya ang bigat ng braso niya sa bawat galaw. Hindi na ito basta pagod lang at parang may bumubukol sa loob na hindi niya maipaliwanag. Oh, ano sabi ng tatay mo? Wala. Sabi niya ipatingin ko daw. Pero hindi naman kailangan eh. Oo nga, huwag na. Baka pagtawanan pa tayo, no? Mas nakakahiya yun. Tsaka, mas gusto ko pa isipin na mawawala to kaysa kung ano-anong isipin. Tama. Huwag na natin palakihin to. Mas lalo lang tayong natatakot eh. Sandaling natahimik ang dalawa. Ngunit kahit pilit nilang binabaliwala ang nararamdaman, hindi nila maikakaila ang kakaibang kirot sa kanilang katawan. Sa bawat sandali, tila may unti-unting lumalala na hindi lamang pisikal, kundi sa pakiramdam na parang may hindi tama. Alam mo, kahit ganitong pakiramdam ko, hindi pa rin ako nagsisisi sa ginawa natin kagabi. Oo nga eh. Ang saya pa rin isipin no. Sigurado ako nagwawala na si Aling Rita ngayon. Mas lalo ko tuloy gustong makita ang reaction niya. Kahit ganito tayo, parang gusto ko pa rin ulitin. Ganon din ako. Kahit may sugat ng labi ko, kahit namamagana ang braso ko, parang hindi pa rin sapat para tumigil. Kasi sanay na tayo eh. Ganito na tayo. Simpleng sakit lang to no. Walang makakapigil sa libangan natin. Oo nga, at wala naman talagang makakapigil sa ating kahit na sino. Ngunit sa kabila ng kanilang pagtawa, may unti-unting bumabalot na kaba. Hindi na nila kayang ipaliwanag ang nararamdaman nila. Ang simpleng sakit ay nagiging kakaiba na parang may sariling buhay. Andoy, nararamdaman mo ba ulit? Uy, mas masakit na ngayon. Parang may gumagalaw sa loob. Ano kaya to? Normal pa ba to? Huwag mo nang sabihin. Ramdam ko rin eh. Saka hindi ko rin alam kung normal pa ba to o hindi. Ay, Ang hindi nila alam, hindi na ito simpleng pagod. Hindi na rin ito basta allergy at sa sandaling yon, nagsisimula pa lang ang tunay na kapalit ng kanilang ginawa. Nang sumunod na araw, Andoy, bakit parang pumutok ang labi ko? Kahit hindi ko galawin kumikirot. Tapos parang may lumalabas na kakaiba. Hindi ko na maintindihan. huwag mo nga akong titigan ng ganyan. Kasi pareho lang tayo eh. Hindi lang ikaw. Yung lawi ko rin oh. Parang mas lumala. Parang may nananat ang baho pa. Naaway mo ba? Naaway ko. Akala ko ako lang pero ikaw din wala. Bakit ganito? Hindi na to normal eh. Hindi na to sa sugat lang. Andoy, pakiramdam ko may kakaiba talaga. Pati yung braso ko hindi ko na halos may galaw. Tignan mo, parang doble na yung laki kumpara sa kabila. Tapos ang init pa na parang may apoy sa loob. Ako rin eh. Hindi na lang siya mabigat kundi masakit na. Parang may kumikwintig sa loob tapos kapag hinahawakan ko parang may gumagalaw.
Huwag mong sabihin yan. Huwag mo akong takutin. Kasi ramdam ko rin eh. Parang may gumagapang sa loob ng braso ko. Hindi ko lang sinasabi kanina. Hindi na to biro, Andoy. Pero ayoko pa rin maniwala na may kakaiba rito. Baka lumala lang kasi pinapansin natin. Kahit hindi ko pansinin, ramdam ko pa rin. Hindi nawawala. Mas lumalala pa nga habang tumatagal eh. Sandaling natahimik ang dalawa. Hindi na tulad ng dati na puro tawanan ang maririnig sa kanila. Ngayon, may halong kaba ang bawat salita nila ngunit pilit pa rin nilang tinatakpan ang kabang yun. Lumabas tayo. Ha? Bakit? Gusto ko makita kung halata ano ba talaga. Kung mapapansin ba ng mga tao kasi pakiramdam ko hindi na to kayang itago. Sigurado ka ba? Baka pagtawanan tayo eh. Eh ano naman, sanay na tayo sa tingin ng tao. Hindi naman tayo natatakot sa kanila, di ba? Oo, hindi nga. Pero, kasi, parang iba to eh. Wala to. Pero na, Dahan-dahan silang lumabas. Sa unang hakbang pa lang, ramdam na ni Andoy ang bigat ng kanyang kanang braso. Halos hindi niya na ito maiangat na maayos. Si Belen naman, paulit-ulit na hinahawakan ng kanyang labi. Ngunit sa bawat hawak, mas lalo siyang napapangiwi sa sakit. Paglabas nila, hindi nila maiwasan ang mga tingin. Hindi man sila kinakausap, ngunit ramdam nila ang mga matang nakatutok sa kanila. napapansin mo ba? Oo, tumitingin sila sa atin. Hindi lang yan. Nagbubulungan pa talaga sila. Napahinto si Andoy. Ramdam niya rin at nakita niya na hindi na ito simpleng pagkainis lang ng tao sa kanila. May halo na yung takot at panghusga. Umuwi na tayo. Hindi. Sandali lang. Aray! Andoy, ang sakit! Parang may pumutok. Ano? Ano nangyayari? Parang may lumabas na mainit. Huwag mong galawin. Dahan-dahang bumaba ang kamay ni Belen. May bahid ng madilaw na likido na may halong dugo sa kanyang kamay. Ano to, Andoy? Ano to? Bakit ganito na? Huwag ka magpanik. Anong baka? Nakikita mo ba to? Nana to. Maraming nana sa kamay kasama pandugo. Bukod doon, napakabaho rin ito, Andoy. Hindi na nakasagot si Andoy dahil siya man napatingin sa sarili niyang braso. Belen, tignan mo to. Ano na naman? Parang mas lumaki pa ang braso ko. Hindi na yun parang lang. Lumaki talaga. Kanina hindi pa ganyang kalaki. At ang sakit na, hindi ko na kaya. Parang may gustong lumabas mula sa loob. Napaupo si Andoy sa gilid. Halos hindi niya nakaya ang sakit. Hindi na ito simpleng kirot. Parang may tumutusok mula sa loob. Andoy, may nangyayari talaga sa atin. Parang hindi na tama to. Natatakot na ako. Ako rin eh. Paano kaya mawawala to? Ang sakit talaga. May gumawa nito sa atin. Sabihin mo, hindi ka ba nag-iisip na may dahilan kung bakit nangyayari to? Iniisip ko nga eh. Pero, At alam ko kung sino. Tahimik si Andoy. Ngunit sa kanyang mukha, malinaw na may pumapasok na ideya sa isip niya. si Aling Rita? Oo, siya lang ang may dahilan para gantihan tayo ng ganito, Andoy. Lagi natin siya ginugulo eh. Sinisira ang mga gamit niya at pati na ang mga tanim niya. Hindi kaya siya nga ang may gawa nito? Sino pa ba? Yun nga ang sinabi ko. Sino pa may galit sa atin? Pero, kaya niya ba to? Ibig ko sabihin, kaya niya bang gawin to? Hindi natin alam. Pero malinaw na hindi to normal. At hindi to basta sakit lang. Aray-aray, Belen. Hindi ko na kaya. Parang may gumagalaw na talaga eh. Hindi na to pakiramdam lang. Totoo na talaga. Napaatras si Belen. Takot na ngayon ang nangingibabaw sa kanya. Hindi pwede yan. Belen, hindi na tayo pwede magbalag-balagan, Andoy. Paano kung siya nga may gawa nito? Eddie, puntahan natin siya. Ngayon na? Hindi pa natin kaya. Tingnan mo ang itsura natin. Pero hindi to titigil kung wala tayong gagawin. Andoy! Ano? Ang labi ko,
Parang may gumagalaw din. Aray, parang napupunit mula sa loob. Aray ko! Halos parehong mawala ng malay ang dalawang magpinsan sa gilid ng daan. May ilang nakarinig sa pinag-usapan nila at nakikita silang tila namimilipit sa sakit. Subalit sa halip na tulungan, pinagtawanan pa sila ng iba at sinabing ano na namang kayang kaartihan ang ginagawa nilang dalawa. Sa buong buhay nila, noon lamang nila naramdaman ang ganon katinding sakit. Kaya naman nagpasya na silang pilitin ng mga magulang nila na ipatingin sila sa albularyo. Nang sandaling nawala ang sakit, kaagad na silang umuwi. Ma, hindi ko na talaga kaya. Pakiusap, dalhin niyo na kami kahit saan, kahit kanino. Basta matigil lang to. Nahihirapan na kami ni Andoy, Ma. Nung nakaraan sinasabi ko sa inyo magpahinga lang, pero ngayon hindi ko na rin maikakaila. Iba na talaga to. Hindi na to simpleng sugat lang. At kahit ako natatakot na. Ma, parang may kumakain sa loob ko. Hindi lang siya sugat, parang lumalalim. Tapos may lumalabas pa. Hindi ko na matiis ang amoy. Pati sarili ko hindi ko na matanggap, Ma. Tiyang, pati ako. Hindi lang labi ko, kundi pati yung braso ko parang puputok na eh. Ang bigat na hindi ko maangat. Tapos may gumagalaw talaga sa loob. Alam ko hindi na to basta pakiramdam lang. Totoong may gumagalaw talaga sa loob. Tama na, tama na. Huwag niyo ako sabayan sa takot. Pero hindi ko na rin alam ang gagawin ko sa inyo eh. Ikaw, kuya, baka may ideya ka rito sa nangyayari sa dalawang anak natin. Andoy, magsabi ka nga ng totoo. Ano bang ginawa niyo nitong mga nakaraan? Huwag mo akong lukuin. Hindi mangyayari ang ganitong bagay sa inyo kung wala kayong ginawa. Tay, hindi ko na alam kung paano ko sasabihin pero pakiramdam ko may gumaganti sa amin ni Belen. Parang may bumabalik. Ano bang ibig mo sabihin na bumabalik? Yung mga ginawa namin kay Aling Rita. Baka siya lang. Tama, siya lang ang may dahilan. Wala naman tayong ibang inasar ng ganito eh. Siya lang ang lagi nating ginugulo. Siya lang ang paulit-ulit nating sinasaktan, di ba, Andoy? Ano? Hanggang ngayon ginagawa niyo pa rin yon? Ilang beses ko na kayong pinagsabihan. Saka nagpunta na rito yung matanda noong nakaraan. Sinabi kong hayaan na lang kayo pero hindi ba sinabihan ko naman kayo? Hindi pa rin pala kayo tumigil? Bukod sa pambabato, ano pang ginawa niyo? Ma, hindi ko na iniisip yun ngayon. Gusto ko lang gumaling. Kahit ano gagawin ko. Kahit humingi ako ng tawad, gagawin ko. Basta mawala lang to. Sige, hindi na tayo mag-aaksaya ng oras. Pupunta tayo sa albularyo. Baka may magawa pa siya. Sasamahan niyo kami, di ba? Hindi ko na kaya mag-isa, Ma. Oo, sasamahan kita. Hindi kita pababayaan kahit anong mangyari. Tay, tulungan mo ako. Hindi ko na maigalaw to. Kumapit ka sa akin. Dahan-dahan lang. Huwag kang bibigay. Ang hirap. Bawat takbang masakit. Parang bawat galaw ko may pumupunit sa labi ko, Ma. Ako rin, Tay. Parang may tumutusok sa loob ng braso ko. Hindi ko na to kayang tiisin. Naririnig mo ba sila? Oo, tumitingin sila sa atin. Hindi lang tumitingin. Pinagtatawanan pa tayo. Hayaan mo na sila. Wala na akong pakialam. Mas importante na gumaling tayo. Nagpatuloy sila sa paglalakad hanggang sa marating ang bahay ng kilalang albularyo ng tatay ni Andoy. Noon pa man, naniniwala na ang pamilya nila sa kulam at barang. Alam nilang kapag hindi pangkaraniwang sakit ang meron ng isang tao, hindi ito magagamot ng doktor. Tulad ng nangyari kina Andoy at Belen. Ilang sandali pa, pinapasok sila sa bahay ng isang matandang albularyo. Pakiusap po, tulungan niyo po kami. Hindi na po namin alam ang gagawin namin. Hindi na po normal ang nangyayari sa anak at pamangkin ko, Tata. Lumapit kayo at titignan ko. Kaya niyo po ba to? Sabihin niyo po agad Hindi ko na kaya ang sakit eh. Gusto ko lang malaman kung may pag-asa pa itong mawala. Kung may kailangan gawin, gagawin namin. Basta mawala lang to. Patingin nga ng labi at braso nyo. Ito po, tingnan niyo. Kanina mas maliit pa to. Ngayon parang kumalat na. Halos mapuno na ang baba ko ng sugat. Sobrang sakit talaga pati itong braso ko. At ito naman po sa akin, hindi ko na halos maigalaw. Parang may buhay sa loob ng braso ko eh.
Saka kung ano nangyayari sa bibig ni Belen, ganon din sa akin. Bakit po kayo tahimik? May mali po ba? Sabihin niyo po ang totoo. Nahihirapan na po kami. Tama kayo. Hindi ito simpleng sakit lang. Anong ibig niyo sabihin? Kung hindi sakit, ano to? May gumawa nito sa inyo. Ano? Sino? Sinong gumawa nito sa amin? Alam niyo po ba? Hindi ko masasabi ko sino. Pero malinaw, hindi ito basta pangkaraniwan. Hindi ito aksidente. May dahilan kung bakit ito nangyari sa inyo. Dahilan? May nasaktan kayo. May ginawang kayo ng masama at bumabalik na yun sa inyo ngayon. Kung alam namin kung sino, pwede ba naming ayusin? Kung hindi pa huli, oo, Paano kung huli na? mas lalala pa yan. At wala kayong magagawa kasi kahit ako, hindi ko yan kayang gamutin. Hindi. Baka po may magagawa pa kayo para tulungan sila. Pakiusap naman, tata. May hangganan ang kaya kong gawin. At ito, hindi ko kayang galawin kung hindi manggagaling sa pinagmulan. Ibig sabihin, kailangan namin puntahan ang taong may kinalaman dito. Oh, doon lang magsisimula ang lunas. Alam ko na kung sino. Si Aling Rita. Siya lang talagang pwedeng gumawa nito. Wala na tayong ibang pagpipilian. Kailangan natin siyang harapin, Andoy. Kung siya nga, humingi kayo ng tawad habang may pagkakataon pa. Gagawin ko kahit gaano kahirap. Kahit anong kahihiyan gagawin ko. Hirap na ako. Ako rin eh. Hindi ko na kaya maranasan pa to. Nagsisisi na ako sa ginawa ko kay Aling Rita. Andoy, Oo, sobrang nagsisisi na ako. Sana hindi na natin siya ginawa ng masama. Sana okay pa rin tayo hanggang ngayon. kung ito na ang kapalit, huli na ba tayo? Hindi ko alam, pero hindi na tayo pwede maghintay pa, Belen. Tara, puntahan na natin siya. Oo, ngayon na. Bago pa mas lumala itong nararamdaman natin. Tara na! Sa unang pagkakataon, hindi na kalokohan ang nasa isip nila, kung hindi kung paano sila patatawarin ng matandang hindi nila nirespeto. Samantala, Himala, mag-iisang linggo na akong hindi ginugulo ni na Andoy at Belen na. Parang biglang tumahimik ang paligid. Hindi ko tuloy alam kung matutuwa ba ako o magtataka. Baka natuto na sila, Lola. Baka napagsabihan na rin ng mga magulang nila. O baka napagod na rin sa kakagulo. Hindi naman pwedeng habang buhay ganun sila. Nanibago lang ako, Apo. Sanay na kasi ako na araw-araw may istorbo. Ngayon tahimik. Kaya parang may kulang. Ayaw niyo ba yon? Hindi ba halos imatay na kayo ng isang araw nung sirain nilang tanim niyo sa likod? Kung ako yon, matagal na akong nagalit ng todo. Oo, Apo. Masakit yon. Pinaghirapan ko ang mga tanim na yon. Pero hindi ko pa rin ginustong may mangyari sa kanilang masama. Kahit ganun sila, ayoko pa rin magtanim ng galit. Kaya nga kayo naiiba, Lola. Hindi lahat kaya magpatawad kahit paulit-ulit na sinasaktan. tahimik ang loob ng bahay habang nag-uusap ang dalawa. Wala ang karaniwang ingay na nakasanayan ni Aling Rita. Sa halip na bato sa bubong, ang naririnig lamang nila ay hangin na dumadaan sa sirang bintana na hindi pa naipapagawa. Sa loob ng isang linggo, unti-unting bumabalik ang katahimikan sa kanyang bahay. Ngunit sa kabila nito, may bahagyang kaba na hindi niya maipaliwanag. Alam mo, Apo, hindi ko maiwasang mag-isip. Hindi kasi basta-basta nagbabago ang ugali ng tao. Lalo na kung nasanay na sa kalokohan. Parang may kakaiba. Minsan, kailangan lang talaga ng matinding pangyayari para magbago ang isang tao. Hindi lahat nadadaan sa pakiusap. May iba, kailangang maranasan munang hirap bago matauhan, Lola. Huwag mo naman sanang isipin na may masamang nangyari sa kanila.
Kung meron man, baka yun na ang naging dahilan para tumigil sila. Pero Lola, hindi ba mas mabuti na rin to kesa tuluyang kayo mapahamak sa ginagawa nila? Oo naman, basta ang mahalaga, wala na silang ginagawang masama. Yun na lang ang iniisip ko. Siya nga pala Lola, may sasabihin sana ako. Gusto ko sanang sumama kayo sa akin sa bahay. Doon muna kayo tumira kahit 1 linggo lang para makapagpahinga naman kayo ng maayos at hindi kayo nag-aalala. Sa bahay niyo? Bakit naman bigla? Gusto ko lang kayo makasama pa. Di ba nga uuwi na ako? Saka para makalayo muna kayo dito kahit sandali. Matagal na rin naman kayo nandito mag-isa eh. Hindi ko ba kayo maaabala, Apo? Ang mama mo. Hindi po. Saka para na rin magkita na kayo ni Mama. Sana naman magkaayos na kayong dalawa. Saka mas mabuti nga yun para sa akin. Mas mapapanatag ako kung kasama ko kayo. Kung ganon, sige. Sasama ako sa'yo. Mabuti na rin siguro na makapagpahinga ako kahit sandali at magkausap na kami ng mama mo. Sige, maganda na tayo. Aalis na tayo ngayon din, Lola. Hindi nagtagal, inayos nila ang ilang gamit ni Aling Rita. Hindi na rin nag-aksaya ng oras si Mercedes. Para sa kanya, mas mabuti nang mailayo ang kanyang lola sa lugar na yon kahit pansamantala. Tahimik nilang iniwan ang bahay. Naiwang bukas ang bakuran. At ang bahay na minsay puno ng istorbo, muling naging tahimik. Subalit ngayon, walang tao. Samantala, pilit na naglalakad sina Andoy at Belen kasama ang kanilang mga magulang. Halos hindi na nila maigalaw ang kanilang mga katawan ng maayos. Ang bawat hakbang, mabigat at puno ng sakit. Hindi na tulad ng dati ang kanilang lakas. Ang dating mapang-asar na dalawa, ngayoy tahimik na at hirap na hirap. Andoy, bilisan natin. Hindi ko na kaya ang pakiramdam ko. Kailangan na nating makarating sa bahay ni Aling Rita. Ginagawa ko naman ang makakaya ko eh. Ang hirap lang talaga igalaw ng braso ko. Parang lalong bumibigat habang naglalakad tayo. Konti na lang anak. Malapit na tayo. Magtiis ka muna. Diyan na sa harap. Lakasan nyo lang ang loob nyo. Pagdating nila sa bahay ni Aling Rita, agad silang tumigil. Tahimik ang paligid at tila walang tao. Bakit parang ang tahimik? Oo nga eh. Kumatok tayo. Aling Rita, nandito po kami. Pakiusap, lumabas po kayo. Aling Rita, tulungan niyo po kami. Pakiusap. Baka nasa likod ng bahay. Tignan natin. Ay, wala. Walang tao. Hindi pwede. Nandito dapat siya. Hindi siya pwedeng mawala ngayon. Kailangan natin siya eh. Paano na to? Andoy, anong gagawin natin? Siya na lang ang pag-asa natin. Hindi ko alam pero parang uli na tayo, Belen. Hindi pwede. Hindi pwedeng ganito. Hindi pwedeng wala na siya. Paano na tayo? Kasalanan natin to eh. Kung hindi natin siya ginulo noon, hindi tayo aabot sa ganito. Anak, natatakot na ako. Parang wala na talaga tayong pag-asa. Huwag kayong mawala ng pag-asa. Baka bumalik pa siya. Baka may pinuntahan lang ang matanda. Sana nga. Pero sa lagay namin ngayon, hindi na namin alam kung aabot pa kami sa pagbabalik niya, Tay. Hirap na ako eh. Nangingitim na itong mga braso namin, oh. Saka nagkakaroon na rin ng sugat. Napahagulgol sa iyak si Andoy. Walang ibang maririnig kundi ang mabibigat na paghinga at pag-iyak ng magpinsan. Sa harap ng bahay na dati nilang ginugulo, doon nila unang naramdaman ang tunay na bigat ng kanilang ginawa. Lubos ang kanilang pagsisisi sa lahat. At sa pagkakataong yon, hindi natakot ang nangingibabaw kundi ang posibilidad na wala na silang matatakbuhan pa at tuluyan na silang malulugmok sa ganong klase ng sumpa. Nang sumunod na mga araw, Ma, tingnan mo to. Pakiusap. Ano ba nangyayari sa braso ko?
Bakit may butas na? Bakit parang lumalalim? Parang kinakain ako mula sa loob, Ma. Ayoko ng ganito. Anak, huwag kang ganyan. Huwag kang sumuko. May paraan pa. Naghahanap pa kami ng tiyong mo ng makakatulong. Huwag mong isipin na wala na, ha? Huwag kang susuko. Paano ako hindi matatakot, Ma? Tingnan mo, hindi na lang siya namamaga. Nabubutas na. May lumalabas na laman. Hindi ko na kayang tingnan ang sarili ko. Hindi ko na matanggap to. Chang, pati ako, hindi lang sakit kundi parang may kumakain talaga. May gumagalaw sa loob. Hindi na ako makatulog. Hindi na ako mapakali. Gusto ko na lang matapos to. Pagod na ako. Lecheng buhay to. Huwag niyong sasabihin yan. Hindi kayo mawawala. Hindi ko hahayaang mawala kayo sa ganitong paraan. Pero Chang, paano kung huli na? Paano kung hindi na talaga kaya? Hindi. Habang buhay pa kayo, may pag-asa pa. Sa loob ng bahay, hindi na maikakaila ang grabing kalagayan ng magpinsan. Ang dating pamamaga, napalitan na ng bukas na sugat sa kanilang mga braso. May mga bahagi na tila nauubos ang laman, at ang amoy nito hindi na kayang itago kahit anong takip. Hindi na sila makakilos ng maayos. Ang simpleng paggalaw nagdudulot ng matinding kirot. Unti-unti ring nawawala ang gana nila sa pagkain. Ang sakit, takot at hiya sabay-sabay na bumibigat sa kanilang kalooban. Halos doon na rin nakaratay si Andoy sa bahay ni Nabilin. Ma, hindi ko na kayang kumain. Tuwing lalapit ang pagkain, nasusuka ako. Hindi ko na matiis ang sarili kong amoy. Anak, kailangan mong kumain para magkaroon ka ng lakas. Hindi pwedeng pabayaan mo ang sarili mo. Kailangan mong gumaling. Anong lakas, Ma? Kung pakiramdam ko, unti-unti na ako nawawala. Bawat oras mas lumalala to. Hindi na ako ito. Chang, ilang araw na ako walang ganang kumain. Kahit tubig, hirap na ako inumin. Parang wala nang saysay ang lahat. Huwag niyong sabihin yan. Mas lalo lang akong nasasaktan. Mas masakit to, Ma. Hindi mo lang nararamdaman. Pero ako, gusto ko na lang mawala ang sakit. Ayoko na. Anak, huwag mong isuko ang buhay mo. Kahit anong mangyari, lalaban tayo. Sa kabilang bahagi ng bahay, paikot-ikot ang tatay ni Andoy. Hindi mapakali ang kanyang mga hakbang. Ilang beses na siyang umalis at bumalik, ngunit wala pa rin siyang dalang magandang balita. Hindi niya na alam kung saan pahahanap ng solusyon. Tila ba unti-unting nauubos ang oras habang lumalala ang kalagayan ng dalawang bata. Sa bawat sandali na lumilipas, mas lalo niyang nararamdaman ang bigat ng sitwasyon. Wala pa rin. Kahit saan ako magtanong, wala makapagsabi kung nasan si Aling Rita. Parang bigla na lang siyang nawala eh. Hindi pwedeng mawala siya. Siya lang ang pag-asa natin. Pinuntahan ko lahat ng pwedeng puntahan. Tinanong ko ang mga kapitbahay, wala talaga. Walang nakakaalam kung saan siya pumunta. Tay, hindi ko na kaya. Kung hindi natin siya mahanap, ano na lang ang mangyayari sa amin? Ma, ayoko pang mamatay. Hindi pa ako handa. Gusto ko pang mabuhay. Pakiusap, tulungan niyo kami. Pagod na ang katawan ko at gusto ko lang sumuko pero natatakot ako mamatay, Ma. Anak, huwag ka magsalita ng ganyan. Hindi ka mawawala. Hindi ka pwedeng mawala. Pero Ma, pakiramdam ko yun ang pupuntahan ko. Ramdam ko na bawat araw mas humihina ako. Parang may kumukuha ng lakas ko. Tay, nagsisisi na ako, Tay. Sana hindi na lang namin ginawa lahat yun. Sana pinigilan ko si Belen. Sana hindi kami nagkaganito ngayon. Hindi pa huli ang lahat. Basta lang mahanap natin siya. Pero paano kung hindi na? Paano kung hindi na namin siya maabutan?
Tahimik na bumagsak ang luha mula sa mga mata ni na Andoy at Belen. Hindi na ito ang luha ng pagtawa na dati palagi nilang ginagawa. Ito ay luha ng takot, pagsisisi at pagmamakaawa. Sa unang pagkakataon, naramdaman nila ang tunay na bigat ng kanilang ginawa. Hindi na sila naghahanap ng aliw. Hindi na rin sila nagmamatigas. Ang tanging nasa isip nila kung paano pa sila mabubuhay. Andoy, kung may pagkakataon lang na bumalik sa dati, hindi ko nagagawin yun. Kahit kailan. Ako rin. Kahit anong mangyari, hindi ko na siya sasaktan. Hindi ko na siya guguluhin. Hindi na ako magiging ganon. Kahit pagtawanan pa ako ng iba, basta hindi na ako mananakit ng tao. Kung mabibigyan lang tayo ng isa pong pagkakataon, sana nga. Sana, Belen. Gagawin kong lahat para itama ang mali ko. Kahit anong hirap, kahit anong mangyari. Aray! Muling napasigaw si Belen sa sakit habang hinahawakan ang kanyang braso. Hindi niya na ito makilala. Ang sugat, lumalalim at ang kirot ay hindi na nawawala. Si Andoy naman, napapikit na lamang. Pilit tinitiis ang sakit na tila hindi na matatapos. Sa gitna ng kanilang paghihirap, malinaw na malinaw ang isang bagay na hindi na nila kayang takasan ang kanilang ginawa. Kuya, hindi na natin pwedeng patagalin to. Kahit saan, kahit sino, hanapin natin si Aling Rita. Kahit abutin pa tayo ng gabi basta mahanap lang siya ngayong araw. Oo, hindi ako titigil. Hahanapin ko siya. Kahit saan pa siya magpunta. Babalikan natin lahat ng lugar. Hindi pwedeng mawalan tayo ng pag-asa. Para sa kanila, gagawin natin ang lahat. Sa loob ng bahay, naiwan sina Andoy at Belen na kapwa umiiyak. Wala na ang dating yabang at tapang na ipinapakita nila sa ibang tao. Ang natira na lamang, 2 taong nagsisisi at kumakapit sa natitirang pag-asa. Ngunit habang lumilipas ang oras, mas lalong bumibigat ang kanilang pakiramdam. At sa bawat sandali, mas lalong lumalapit ang takot na baka hindi na sila umabot sa pagkakataong yun. Sa sandaling yun, hindi na sila ang dating perwisyo ng barangay. Hindi na sila mga batang walang pakialam sa nararamdaman ng iba. Sila ay 2 kaluluwang humihingi ng awa, nagsisisi sa lahat ng nagawa at kumakapit sa huling pag-asa na baka kahit papano may pagkakataon pa para maitama ang lahat. Matapos ang ilang oras na paghahanap, sa wakas ay may nakapagsabi sa tatay ni Andoy kung saan nagtungo si Aling Rita. Hindi nagdalawang isip ang pamilya. Kahit hirap na sina Andoy at Belen, pinilit pa rin silang dalhin. Halos buhati na sila habang naglalakad at sumakay sa inarkilang motor. Hindi na nila alintana ang hiya. Ang mahalaga na lamang, makarating sila at makahingi ng tulong. Sa puntong yon, wala nang natitirang yabang sa kanila at tanging pagsisisi at pagmamakaawa na lamang. Ma, nandiyan na ba? Malapit na ba tayo? Hindi ko na kaya. Parang lumalala na ang sakit eh. Konti na lang anak. Magtiis ka muna. Makakarating din tayo. Huwag kang bibigay. Tay, hawakan niyo ako Hindi ko na maramdaman ang braso ko eh. Parang manid na tapos biglang sumasakit ulit. Kapit ka lang. Nandito lang ako. Hindi kita pababayaan. Basta kailangan makarating tayo kay Aling Rita. Pakiusap. Sana nandun siya. Sana hindi pa uli. Pagdating nila sa bahay na tinutuluyan ni Aling Rita, agad silang huminto at bumaba. Tahimik ang paligid, ngunit sa loob ng bakuran, naroon ang matandang nakaupo at tila nagpapahinga. Nang makita sila, bahagya siyang nagulat. Hindi niya inaasahan ang kalagayan ng magpinsan. Agad niyang napansin ang kanilang mga sugat at ang hirap sa kanilang mga mukha.
Sa isang iglap, napalitan ng awa ang kanyang mga mata. Ano to? Ano nangyari sa inyo? Bakit ganyan ang mga braso nyo? Aling Rita, pakiusap. Tulungan niyo po kami. Hindi na namin kaya. Hirap na po kami. Patawad po. Kung ano man po nagawa namin sa inyo, handa kaming humingi ng tawad. Basta mawala lang to. Manang, tulungan niyo po sila. Wala na po kaming ibang malapitan. Kayo na lang ang pag-asa namin. Kung may nagawa man silang masama sa inyo, patawarin niyo na sila. Bata pa ho sila. Nagkamali lang. Tinitigan sila ni Aling Rita. Hindi galit ang makikita sa kanyang mukha kundi lungkot at awa. Ngunit sa kabila nito, may malinaw na pag-aatubili sa kanyang mga mata. Dahan-dahan siyang tumayo at lumapit. Naaawa ako sa inyo. Pero hindi ako ang gumawa niyan. Hindi ko kayo kayang saktan. Kahit gaano pa kabigat ang ginawa niyo sa akin. Pero kailan po may dahilan? Kailangan lagi namin ginugulo. Akala namin, kayo po ang gumanti sa amin. Hindi ko kailanman naisip na gumanti. Kahit ilang beses niyo akong sinaktan, pinili ko pa ring magpatawad. Biglang kumunot ang noo ng tatay ni Andoy. Halatang hindi siya kumbinsido sa sagot ng matanda. Paano naman kami maniniwala dyan? Ganito na kalala nangyayari sa mga bata tapos sasabihin niyo wala kayong kinalaman? Kuya, sandali lang. Hindi. Ilang araw na kami naghahanap ng sagot eh. Ngayon nandito na kami. Ganito lang? Sinasabi ko ang totoo. Wala akong ginawa sa kanila. Kung wala, bakit sila nagkaganyan? Sino pa bang gagawa niya kundi kayo? Tumahimik ang paligid sa bigat ng sinabi niya. Ngunit bago pa lumala ang sitwasyon, biglang nagsalita si Andoy kahit hirap na hirap. Tay, tama na po. Huwag niyo pong sigawan si Aling Rita. Andoy, Tingin ko, nagsasabi siya ng totoo. Hindi niya kayang gawin to sa amin. Oo, kahit kailan hindi siya gumanti. Kahit anong gawin namin sa kanya. Tay, kami ang may mali. Hindi siya. Napayuko ang tatay ni Andoy. Hindi siya agad nakasagot. Sa unang pagkakataon, narinig niya ang anak niyang umaamin at ipinagtatanggol pa ang taong dati nilang inaapi. Aling Rita, patawad po. Kung kayo pinagbintangan namin, hindi namin alam. Natakot lang po kami. Patawad po sa lahat. Sa lahat ng ginawa namin sa inyo. Sana mapatawad niyo pa kami kahit sa uling sandali man lang ng buhay namin ni Belen. Tahimik na napabuntong hininga si Aling Rita. Kita sa kanyang mga mata ang awa at ang bigat ng sitwasyon. Dahan-dahan siyang lumapit sa dalawa. Hindi ko kayo kayang tiisin na ganyan ang kalagayan nyo. Kahit anong ginawa nyo sa akin, tao pa rin kayo at bata pa. Kaya kung kinakailangan, babalik ako sa panggagamot. Kahit matagal ko na itong iniwan para lang tulungan kayo. sigurado po ba kayo? Isa kayong manggagamot dati? Hindi ko alam kung kaya ko pa, pero susubukan ko para sa kanila. Napatigil ang lahat. Sa gitna ng sakit at takot, may munting pag-asa na muling sumilay. Ngunit hindi pa rin nawawala ang kaba lalo na kay Aling Rita na alam ang kapalit ng kanyang gagawin. Salamat po. Kahit maliit na pag-asa lang, sapat na para mabawasan ang bigat na dinadala namin, Aling Rita. Hindi namin makakalimutan to. Kahit ano pong mangyari. Tahimik na tumingin si Aling Rita sa kanilang dalawa. Sa kanyang mga mata, may halong awa at pangamba. Alam niyang ang hakbang na gagawin niya ay hindi basta-basta. Subalit sa harap ng dalawang batang naghihirap at nagsisisi na, hindi niya kayang tumalikod. At sa sandaling yon,
Nagsimula ang isang desisyong maaaring magbago ng lahat. Ngunit hindi pa alam ng lahat na may isa pang lihim na hindi pa nabubunyag. Isang katotohanang mas magpapabago sa kanilang kapalaran. Tahimik ang paligid habang inihahanda ni Aling Rita ang kanyang sarili. Hindi na bago sa kanya ang ganitong gawain. Ngunit matagal na panahon na ang lumipas mula nang huli niyang gamitin ang kaalamang matagal niya nang tinalikuran. Sa harap niya, nakahiga sina Andoy at Belen. Parehong mahina, parehong naghihintay. Ang bawat paghinga nila, mabigat. Ang bawat galaw, may kasamang sakit. Sa tabi nila, ang kanilang mga magulang na walang ibang magawa kundi manalangin at umasa. Magtiwala kayo. Gagawin ko ang makakaya ko. Pero hindi ko maipapangako na magiging madali ito. Kahit ano pong hirap, tatanggapin namin. Basta mawala lang to. Handa po kami. Wala na kaming ibang hihingin kundi mabuhay pa, Aling Rita. Manang, salamat. Kahit subukan nyo lang, malaking bagay na po sa amin. Hindi namin makakalimutan ang kabutihan yung ito. Dahan-dahang inilapit ni Aling Rita ang kanyang kamay sa braso ni Belen. Ipipikit na sana niya ang kanyang mga mata upang simula ng ritual nang biglang may isang malakas na boses ang sumingit. Lola, tama na yan! Napalingon ang lahat. Nakatayo si Mercedes sa di kalayuan. Matalim ang tingin at puno ng bigat ang kanyang mukha. Halata ang pagpipigil sa sarili. Tila matagal niya nang kinikimkim ang isang bagay. Apo, bakit? Hindi mo dapat gawin yan. Huwag kang babalik sa panggagamot. Alam mo kung ano ang kapalit niyan. Hindi ko kayang pabayaan sila, Apo. Tignan mo naman ang kalagayan nila. Alam ko, pero hindi nyo kailangang akuin ang hindi nyo ginawa. Nagkatinginan ang lahat. Nagtataka at naguguluhan. Hindi agad nila maintindihan ang ibig sabihin ng sinabi ni Mercedes. Anong ibig mo sabihin? May alam ka ba sa nangyayari sa kanila? Huminga ng malalim si Mercedes. Ilang sandali siyang tumahimik bago tuluyang nagsalita. Ako ang may gawa nito sa kanila. Ano? Ikaw? Apo? Ikaw ang may gawa nito sa amin? Diyos ko, bakit mo ginawa ito? Alam mo ba ang ginawa mo sa mga bata? Hindi natinag si Mercedes. Ngunit sa likod ng kanyang matigas na anyo, may bahagyang panginginig. Ginawa ko to dahil sobra na sila. Araw-araw nilang sinasaktan ng lola ko. Wala silang pakialam. Mga bastos sila. Mga walang respeto. Alam namin, mali kami. Pero hindi namin nakalaing aabot sa ganito. Kung gusto mo kaming turuan, sana hindi ganito. Ilang beses ko kayong nakita. Ilang beses ko kayong pinigilan. Pero hindi kayo tumigil. Kahit nasasaktan na siya, itinuloy niyo pa rin. Napayuko sina Belen at Andoy. Wala silang maisagot. Lahat ng sinabi ni Mercedes ay totoo. Apo, bakit mo ginawa ito? Sinabi ko na sa'yo, ayoko nang bumalik sa ganitong gawain. Ginawa ko to para protektahan ka, Lola. Hindi ko kayang makita na inaapi ka lang. Wala kang ginagawa pero ikaw ang nasasaktan. Hindi solusyon ang pananakit. Kahit gaano kabigat ang ginawa nila, hindi sila dapat gantihan. Pero Lola, hanggang kailan mo kaya magpasensya? Matanda na kayo, pero sila tong mga walang galang. Hanggang kaya ko, dahil mas pipiliin kong magpatawad kaysa gumanti. Tahimik si Mercedes. Unti-unting bumigay ang kanyang matigas na mukha. Pakiusap, kung ikaw ang may gawa, ikaw na rin ang magtanggal nito. Hindi na namin kaya. Handa kaming tanggapin ang mali namin. Handa kami magbago.
Pakiusap, tulungan mo kami. Iha, maawa ka sa kanila. Hindi na nila kakayanin pa. Kung may natitira pang awa sa puso mo, alisin mo na to. Napapikit si Mercedes. Ramdam niya ang bigat ng sitwasyon. Hindi na galit ngayon ang nangingibabaw sa kanya kundi pag-aalinlangan. Kapag binawi ko to, hindi na babalik sa dati ang lahat. May kapalit ang ginawa ko. Tatanggapin namin. Kahit ano pa ang kapalit. Kaya sige na po. Pakiusap. Pagod na po kami at nangihina na. Oo nga, basta mabuhay lang po kami, sapat na yun. Hindi ko na rin kaya ang amoy ng sarili kong laman na nabubulok. Sobrang sakit na. Tumingin si Mercedes kay Aling Rita. Doon niya nakita ang tahimik na pagmamakaawa ng kanyang lola. Apo, tama na. Sapat na ang parusa nila. Hindi na nila kailangang maranasan pa to. Ako na ang nagmamakaawa sa'yo. Hindi mo alam ang pinasok mo. Sigurado ka, Lola. Ganun lang ba talaga kadali sa'yo na patawarin sila pagkatapos kanilang lapastanganin? Oo, dahil nagsisisi na sila. At yun ang pinakamahalaga, Apo. Tao lang tayo na nagkakamali kaya walang masama ang magpatawad. Napabuntong hininga at dahan-dahang tumango si Mercedes. Lumapit siya kina Andoy at Belen. Maingat niyang inilapit ang kanyang kamay sa kanilang mga sugat. Makinig kayo. Hindi agad mawawala ang lahat. Pero aalisin ko na ang nagpapahirap sa inyo. Salamat. Salamat po talaga. Maraming salamat po. Hindi namin makakalimutan to. Salamat po talaga at patawad. Tahimik ang lahat habang ginagawa ni Mercedes ang kanyang pagbawi ng sumpa. Ilang sandali pa, unti-unting bumaba ang tensyon sa paligid. Parang gumagaan na ang pakiramdam ko. Hindi na ganun kasakit. Oo nga, parang nawawala na yung gumagalaw sa loob ng namamagang braso ko. Salamat! Salamat po talaga! Ngunit hindi pa rin sila lubos na gumaling. Nang subukan nilang igalaw ang kanilang kanang braso, nanatili itong mahina at hindi na bumalik sa dati. Ang sugat, himalang biglang natuyo ngunit naroon pa rin ang butas. Ma, bakit ganito? Hindi ko na maigalaw ng maayos. Tay, parang hindi na babalik sa dati itong mga braso ko. Yun ang kapalit. Nawala ang sakit, pero hindi na babalik sa dati ang mga braso nyo. Napayuko sina Belen at Andoy. Ngunit sa pagkakataong yon, hindi na sila nagreklamo pa. Ilang sandali pa, tinanggap na nila ang katotohanan. Ayos lang po. Tatanggapin namin. Ang mahalaga, buhay kami. Oo nga, mas mabuti na po to kaysa sa dati. Magbago kayo ha. Huwag niyong sayangin ang pagkakataong ibinigay sa inyo. Opo, hindi na po kami babalik sa dati. Pangako. Natuto na po kami, Aling Rita. Kahit kailan hindi na namin malilimutan ang nangyaring ito sa buhay namin. Tahimik na nagtagpo ang kanilang mga mata. Sa unang pagkakataon, may kapayapaan. At sa barangay, kumalat ang kwento ng dalawang magpinsan na minsan naging perwisyo ngunit natutong magbago. Hindi na sila ang dating mapang-asar. Sa halip, naging paalala sila sa lahat na ang kamay na naninira ng kapwa maaaring hindi na muling maging buo. Ngunit ang pusong marunong magsisi, laging may pagkakataon na magbago. Wakas!